Nandito na po tayo sa part 7 ng paglilinis sa kabilang bahay and medyo mag-i-skip muna tayo doon sa pangalawang kwarto. Dito na muna tayo mapunta sa sala. Pinagtatanggal ko na muna lahat ng nakalagay dito sa lamesa dahil supposedly study table yan ng mga bagets. So ayan na nga at inorganize ko na muna yung mga school essentials nila, school supplies, and then winalisan ko yung ilalim ng lamesa. So aalisin ko na rin talaga itong lamesa kasi napansin ko every time na meron nga lamesa dito ang ending ay napapatungan lang siya ng kung ano-ano, and then etong mga nakadikit sa pader, tatanggalin ko na rin yan dahil pipinturahan ko yan mamaya. Naitupi ko na rin itong lamesa at inilabas ko na muna siya kasi pwede naman yung magamit kung sakali magkaroon ng mga handa. Yung ibang mga shoe boxes dito, wala naman ang laman. So itatapon ko na siya, and then yung iba naman, parang nabasa siguro yung yung sahig, tapos nandun yung karton. So ang ending, tumigas na yung ilang parte ng karton doon sa sahig. Hindi na siya madala ng simpleng kuskus. So I think kailangan talaga ng deep cleaning sa sahig. Deep cleaning. So anyway, eto na nga. At for the walis na nga rin tayo dito. Magpipintura ako nitong pader at uunahin ko nga siya dahil baka makailang coats nga ako. Syempre kailangan pa ng drying period niya. Dito sa bahay na to, mas bet ko talagang gamitin yung ganitong lint roller kapag ang lilinisin ay yung kisame, mag-aagi, o kapag maglilinis ng pader. Kasi didikit lang talaga dyan yung alikabok. Then pipilasin mo lang yung maduming part and ready to use na ulit siya. Tapos magaan lang kasi siya kaya hindi nakakangalay. Doon sa ceiling ng sala, grabe medyo madilaw nga yung mga alikabok na dumikit dito sa lint roller. So kung sa tingin nyo maalikabok na yung mga pader, kisame ninyo, gamit kayo ng ganito. Kasi hindi nakakalat-kalat or lilipa rin yung mga alikabok. Didikit lang talaga siya dyan. Tsaka magaan. Mura lang din yan. So usually kapag nauubos na yung isang rolyo niyan, bumibili lang ako or hindi. Meron pala akong stock ng refill niyan. So ikakabit mo lang siya sa pinakaulo. And ayun na, ready to use na nga siya. So next naman ay magpe-prepare na nga ako dahil magpipintura na tayo. So kanina nga pala, nag-mall kami ni Pinggoy. Bumili kami sa Mr. DIY, pati na rin sa DIY hardware na mga gagamitin. So nasa around 700 pesos po itong mga nabili natin. Kasama na dyan yung 2 litro ng pintura, pati na rin itong paint tray na meron ng kasamang 2 roller. Buti na nga lang din, meron pang ganitong saksakan dito. So, meron kasi akong balak gawin dito sa side na to. And magre-rearrange talaga ako kasi ang goal ko dito sa sala, mas maging maaliwala siya, mas spacious. Mga alauna pala ako na madaling araw, nagsimula maglinis dito. Talagang sinadya ko kasi feeling ko kapag tulog sila, at least makakilos ako na maayos dito. Tulog yung mga bata, walang iistorbo sa mami. Gumamit lang ako ng paintbrush para mapinturahan yung taas at saka yung gilid, and then roller naman para sa kabuuang pader. Alam mo, initially nung nasa mall kami, ang gusto ko talaga is bumili ng primer muna kasi yun nga yung mga napapanood ko, dapat daw mag-primer muna, lihain. Tapos ito naman si Pinggoy, hindi pwede na tong quick drying enamel na pintura, rekta na. O di, sige, go. So eto na nga pala yung itsura ng first coat. Medyo hindi pa siya ganun kakapal dahil first coat pa nga lang tayo. In fairness naman sa napiling pintura ni Pinggoy, odorless kasi yan. Kasi ayoko na matapang na amoy kapag pintura dito sa loob ng bahay. So ayan nga pala yung opposite side ng pader. So habang inaantay ko matuyo yung pintura sa pader, maglilinis na muna ako dito sa kabilang side para naman hindi sayang yung oras. Pero eto nga palang portal na to. Eto nga palang lusutan na ito ay papunta doon sa unang kwarto na makeover natin at nilinisan. Textured itong pinaka nililinisan ko. Kaya gumamit ako ng lumang toothbrush para tanggalin yung mga alikabok dito. Kasi feeling ko kapag nilint roller ko lang yun, hindi kakapit dahil may texture nga yung mismong semento. Tapos tinry ko lang hawakan yung pader. Hala, tuyo na agad siya. So ayan, for the second coating na nga tayo. And alam nyo ba, simula nag-start nga ako maglinis dito, madalas nababasa kong comment, pinturahan na daw yung kisame para mas maliwanag, and sobrang nag-a-agree naman talaga ako doon. It's just that kita mo naman yung itsura ng kisame, luma na kasi siya, and feeling ko may mga leak na rin sa bubong. So kung pipinturahan siya, edi magmamansya lang siya, and kapag umulan baka dumumi lang lalo tignan. So mas better siguro muna na mapaayos yung bubong, no? So anyway, ito nga palang G-Dragon na 3-in-1 floor paint, dark gray. Itong gagamitin ko para dito sa portal. Portal talaga. So, ito nga palang gagamitin kong pintura from G-Dragon. 3-in-1 floor paint na siya. Pwede siya sa mga semento, makikinis, rough, kahit nga sa wood. Kasi yung cabinet sa kusina na built
in sa may ibabaw ng lababo. Yan lang din yung ginamit ko. Okay na okay pa rin naman yung itsura niya. At saka napaka-pigmented niya to the point na nung nag-makeover ako doon sa kusina, taas ang kabay sa mga nakapanood. Yan yung ginamit kong pintura na isang layer lang talaga. Sobrang covered niya na yung sahig na hindi ko na kailangan mag second layer. And kung mapapansin ninyo, may mga damit dito sa kabilang side niya dahil dyan po nakalagay ang mga damitan ng 3 bagets. Yan yung pinaka-closet nila. So, eto na nga at tinuloy-tuloy ko na nga yung pagpipintura dito. Nga pala nung natanggap namin yan, kasi binili talaga yung pintura ni Ate Ken. So, nung natanggap namin yan, included na yung maliit na paintbrush, at saka plastic hand gloves. So, pwedeng-pwede namang magamit. In fairness naman, nakakangalay lang kasi ang liit tong paintbrush. So, for the ano ka talaga doon, effort. Mukhang mauubos ko yung 2 litro ng puting pintura na binili ko para dito sa pader lang na ito. Kasi gusto ko ma-achieve yung pinakamagandang kulay niya kahit maubos nga yung 2 lata ng pintura natin. Kaya ako rin talaga gustong i-push na mapinturahan itong pader na ito. Kasi ito yung magandang maging background just in case na may mga family gatherings, tapos picture-picture. Pwedeng-pwede dito sa side na ito, 'di ba? So kahit man lang isang pader na maayos and pinturado, pwede na. Habang inaantay ko matuyo ulit yung pintura, dito naman ako sa kabilang side at isusort ko na nga yung mga gamit dito. And syempre, magde-declutter na rin tayo. So, nagbigay naman si Ate Ken ng go signal na kung sa tingin ko ay katapon-tapon na yung mga gamit dito. Itapon ko na daw. So, ayan na nga at pinagliligpit ko na nga ito. So, meron akong lumang shurak na binigay sa kanila dito. Feeling ko kailangan na yung itapon kaya inilabas ko na nga. So, meron kasing lamesa dito sa may ibabaw ng karton, hindi lang halata. So, ang mga nakita ko nga pala dito ay mga sapatos, mga bag, yung ibang mga school supplies, mga skincare. So, yung mga skincare products na nakikita ko nga dito sa may bandang lamesa, chine-check ko rin yung mga expiration niya kung okay pa ba. Then, yung ibang mga school supplies, hindi ko naman yan pinakailaman. Talagang inorganize ko lang sila. Tapos, bahala na yung mga bagets, mag-sort niyan kung alin yung gusto nilang i-keep or yung mga kailangan pa nilang gamitin. So, magbabago talaga tayo ng look dito sa atake ng sala. Kasi nga parang ang dilim niyang tignan, parang ang sikip lang din dahil nga ang daming gamit. So, try nating gawa ng paraan. Let's see kung anong mangyayari dito. So, anyway, ayan na nga yung itsura ng lamesa. Napaka-sturdy niyan kasi bakal yung pinakapaan niyan. And I'm thinking, since medyo nangangalawang na nga yung paa nung lamesa na yun, baka pwede kong pinturahan ng color gray na pintura. Kasi pwede rin yun sa bakal eh. Then, eto nga pala yung nag-iisang sofa dito sa sala and talagang kailangan niya na ng deep cleaning. Kaya, magdadala ako dito ng pwedeng magamit para malinisan niya na mas maayos. Pwede pa naman siyang mapagtiyagaan. So, tinanggal ko na lang din muna yung kortina dito sa may divider cabinet. Pagkatapos ko mawalisan yung ilalim ng sofa, ilalim ng lamesa, ito na po yung current itsura niya. Ang hindi ko lang babaguhin dito is yung cabinet kung saan nakapatong yung TV. Kasi nara yun, napakabigat. At saka wala akong maisip na magandang pwesto niya. So, dahil gusto ko nga maging parang background kineme itong white na pader. So, ililipat ko dyan yung sofa. And hopefully, dumating yung time mapalitan niya na mas malaki, mas spacious. And eto na nga pala yung itsura ng mga bags, mga gamit. Kailangan ko kasing ipasort yan sa mga bata kung alin yung gusto nilang i-keep. Tatanggalin ko na rin itong wall fan dahil ilang taon na yan dyan. Eh, hindi naman na yung gumagamit. Ayun lang muna for now. Follow for part 8.